Mga panukalang batas na makakatulong sa Philippine sports at Pinoy athletes ating pag-uusapan kasama ang Vice Chair ng House Committee on Youth and Sports Development at Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Congressman, magandang tanghali po and welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Hello and good afternoon, Nina, and magandang hapon sa lahat. Congressman, ano-ano po ba ang mga isinusulong na panukalang batas na makakatulong sa sports at sa ating mga atletang Pinoy? What we're trying to work on now, kasi nung naglabas ng budget ng PSC na galing sa BBM, we're trying to help out the Philippine Sports Commission na malagyan ng budget yung capital outlay nila. Paano kasi nung nireport nila sa Congress, zero yung capital outlay. Yung capital outlay na funds, ginagamit yun para pang-ayos, pang-repair, pang-maintenance sa mga facilities. No? Without the budget for capital outlay, hindi nila mapapaayos yung mga facilities nila. So that is what we're trying to do. So we're hoping that mapansin nila, malagyan na ng budget para pagdating ng BICA, meron ng capital outlay ang Philippine Sports Commission. Kasi ngayon, there are about 70 plus sports already na tinutulungan ng sport associations na tinutulungan ng PSC. And aside from that, kasama sa mandate nila yung tumulong sa grassroots level. So tama yung sinabi ni Presidente, they should work together with PAGCOR. Dati yung 5% ng gross ng PAGCOR dumediretso sa Philippine Sports Commission. Pero ngayon 2.5 na lang. So kung may babalik PAGCOR yung 5% para sa PSC, malaking tulong talaga mabibigay para sa mga athletes natin na magagamit na sa competition, pambili ng mga equipment nila. Kong Richard, ito naman pong House Bill 8495 o ang Strengthening Local Sports Programs to Develop Young Athletes ay may 3 program funds. Maaari niyo po bang ipaliwanag yung 3 program funds na ito? Which one? Alin doon? 495, sir. Yung Strengthening Local Sports Program to Develop Young Athletes. Yung Strengthening Local Sports Program, maraming source of funds na pwedeng pagkunan. No? Pwedeng manggaling sa LGU, pwedeng manggaling sa PAGCOR, pwedeng manggaling sa national government through the PSC. And lahat ito, upon request for financial assistance, tsaka sila natutulungan. Yung mga national athletes natin, yung funding na galing sa Philippine Sports Commission nun, binibigyan sila ng monthly stipend pag nasa national team sila. Pag pumunta sila sa ibang bansa, nagko-compete sila, it is the PSC who takes care of that. Now, on the local level naman, sa mga LGU, meron silang sports funding, no? Pwede silang tumulong. But hinahanap ko na kung ano yung final ko na bill. Ang gusto kong mangyari sa sports program on the local level is that the LGU should be mandated to set aside 1% of their national tax allocation, no? Kasi ganun, lahat ng yung 1% na yun napupunta sa mga sports programs. So parang disaster fund din, meron silang mandated na 5% na ginagamit lang pang disaster fund. Yun ang gusto kong mangyari sa sports program. Na sa ganun, lahat ng LGU sa buong bansa, meron silang matinong sports program at meron silang ready na pondo na nagagamit. Okay, Congressman, ito po ba konektado dun sa Philippine National Games Bill? At ano po ang update ninyo sa panukalang ito? Yung sa Philippine National Games, final ko yan last year, no? And in the hope na maging ma-institutionalize natin. That started during the time of President Ramos, mga bata pa tayo din. I was still an athlete then. And I experienced that kaya lang sa Philippine National Games. That depende kung yung nakaupo na administration at saka lang nila ito ina-activate. So I'm happy that this year or next year, the Philippine Sports Commission is going to activate the Philippine National Games. And ang Philippine National Games is an LGU-based sports program. No? Yung palarong pambansa kasi, DepEd-based sports program yan.
So with the Philippine National Games, kapag nagawa natin na batas ito, ang kasama natin dyan sa counterpart natin sa Senate is Senator Bongo. Sinabi ko na sa kanya about this, kung pwede i-push nila. Sinabi ko na rin kay Senate President Miguel Zubiri. And sabi nila, ipupush daw nila. So I'm really waiting na bago pagbalik natin ng Congress next week, meron tayong marinig na balita na tumatakbo na ito sa Senate. Dahil talagang malaking bagay itong Philippine National Games. No? Yung lahat ng LGU will be asked to set up their own sports programs. Tapos lalaban ito sa buong bansa. So national yung competition sa Philippine National Games. So sir, paano naman po makatutulong sa pagpapatibay ng traditional sports sa mga kabataan itong House Bill number 8466, so ang Philippine Indigenous Games Preservation Act? Well, ganun din. So yung Philippine Indigenous Preservation Act, focus talaga sila, hindi lang sa indigenous sports, kundi yung mga indigenous activities nila. Yung mga, ang hawak dito, LGU also ang tutulong dito, pati yung there's a committee on that na tutulong para sa implementation ng program na yan. Alam mo, maraming mga sports programs sa buong bansa na talagang kailangan sama-sama lahat ng ahensya ng gobyerno na tumutulong. Because although may mga bagong mga sports programs ngayon, pero hindi rin natin pwedeng iwanan yung mga traditional na rin, mga indigenous natin. Ano yung mga indigenous sa mga sports program? So, number one, yung indigenous natin? Yung mga sipa, no? Yung mga ganyan, yung mga pipo, tapos yung mga sinauna pa ng mga games, yun yung mga binibigyan natin ng focus on that. Kaya malaking bagay yung local government units kung sila yung magpapatupad nito at sila rin yung tutulong talaga sa national government na ma-implement at maipagpatuloy, ipakita sa mga bata itong mga dating laro. Oo nga, maganda po yan, no, Congressman, na talagang ma-promote ang ating mga traditional games para naman mabuhay pa rin yung pagiging Pilipino natin. Ngayon, mapunta tayo sa isa pang parang national sport na rin po ng ating mga kababayan, ang mahilig sa sport na basketball. Ano naman po ang layunin sa pagdedeklara ng buwan ng Abril bilang National Basketball Month na nakapaloob po sa House Bill number 8268, at ano na po ang status nito ngayon? Alam mo kasi, I think the spirit behind the ginawa na April yung Philippine Basketball Day is because summer, no? And then maraming mga liga na nagsisimula sa summer. So, nung mga bata kami, I remember, basta liga, basketball, saka volleyball, summer sport yan, no? So, yun ang, I think that's the spirit behind that. Although I was not an author of that. But what I can say is that tama lang, yun, alam mo, yung basketball kasi, talagang love ng Filipino yung laro na yan. No? And we're very happy na ang laki ng support pa ng private corporations, ng private sector. Kasi kung gobyerno lang, kunyari Philippine sports lang, may hirapan talaga to support a basketball team as big as that na katulad na lumaban sa Asian Games. That's being supported by the Pangilinan group of companies, no? Especially Smart and PLDT. Malaki talaga yung pondo na nilalagay nila doon. In fact, yung pondo na nilalagay ng private corporation sa basketball alone, that can already power siguro mga 20 na NSAs, no, sa buong Pilipinas. So that's how big the budget na at tinutulong ng PLDT and Smart sa basketball. That's why they're very fortunate, they're very lucky that there is a Manny Pangilinan who is behind basketball. Sir, isa din po kayo sa mga author ng House Bill number 8390 na makatutulong sa pag-establish ng Philippine Sports Training Center. Ano na po ba ang detalye at update dito? Kasi kagabi na banggit ni Pangulo na magkakaroon na tayo ng isang akademya para sa mga athletes na itong i-convert na nga po yung nandoon sa Clark. Yes. Yung sa Clark, ginawa yan para sa Southeast Asian Games, except that it is under if hindi nagkakamali, under the BCDA, and it's a separate government entity. So, ang gusto ng Presidente na magkaroon ng memorandum of agreement ang
ang Clark Development, and ang Philippine Sports Commission. At sa ganun, magamit yung existing na facilities din sa Clark. Kasi meron magandang world-class yung track and field, world-class yung swimming pool, at saka yung ibang mga facilities na nandyan. So, pag hindi mo naman ginamit yun, mabublock din. So, kung yun yung magiging second home ng mga national athletes as a training venue, that will be very helpful for the Philippine athletes. Okay, Congressman, base po sa mga napag-usapan nating mga panukalang batas, kumusta naman po ang inyong pagtutulak sa mas malaking budget ng Philippine Sports Commission para sa susunod na taon? At ano na po ang update dito? At gaano po ito kahalaga sa sports sector ng bansa? Kung ako ang tatanungin mo, sa tingin ko kulang yung pinapost na budget na galing sa DBM. So, ang laki ng task ng Congress at ng Senate na dagdagan yung budget nila. That's why importante na push dito sa BICAM. No? If we really want to have a strong, sturdy, and magandang future sa Philippine sports under the Philippine Sports Commission and under the Philippine Olympic Committee, dapat lang na mabigyan pa na mas malaking budget ang Philippine sports. Kasi, alam mo, sa totoo lang, ang laki talaga ng kinakailangan ng budget para magpatakbo ng isang magandang sports program. Hindi biro magpatakbo ng isang sports program kapag konti lang yung pondo na nanggagaling sa gobyerno. Nandiyan yung number one, siyempre kailangan mong bigyan ng allowance yung mga athletes. Sa ganun, may gagamitin silang pera na pamasahe nila, pangkain nila, aside from going to school. And then, kailangan na bumili ng so dapat sa support ng gobyerno. Tapos, kailangan din ng sports facilities na mini-maintain ng Sports Commission. Tapos, mag-hire ka pa ng mga coaches and sometimes kailangan natin tumaas yung standard kung wala tayo ng mga foreign coaches. Tapos, siyempre, kailangan din ng malakas na exposure ng mga athletes. No? So, may mga monthly competition sila. Okay, meron silang mga training sa labas ng bansa or meron silang competition abroad. So, all of this, pag pinagsama-sama mo, napakalaki ng funds na kailangan para sa sports. Sir, kagabi, nandun po kayo sa event din, yung sa gabi ng parangal at pasasalamat para sa mga bayaning atletang Pilipino. Ano pong masasabi ninyo bilang isang dating atleta na ngayon ay may ganun? May ganun na bibigyan na po ng reward yung ating mga atleta na nakakapag-uwi ng medalya? Yes, ano yan malaking incentive yan para sa mga athletes na makakatanggap sila ng reward galing sa government. This is our way of saying thanks and giving thanks to our athletes for performing well and bringing medals to that country. Natutuwa ako na ang laki ng future ng Philippine sports under the leadership of our President BBM. Nakita naman natin sa speech niya na sabi niya, together the PSC and the PAGCOR should work together. Sa ganun, matagdagan yung budget nila. Mapalakas yung program sa Philippine sports. So, that itself, malaking bagay yun. And we look forward to a bigger and brighter future sa Philippine sports. Tsaka yung may concert, di ba, sir? May concert kagabi, nandun kayo. Yung para bigyan sila ng ganong parangal. Actually, kagabi, talaga pag napofocus si Sir Richard at saka si Presidente, talagang hiyawan yung mga tao. Wala pa rin kakupas-kupas si Sir. Maisingit lang talaga natin yun, ano? Hindi, pero it's great to know kasi alam niyo po, bilang isang ama, I also watch yung anak po ninyo, si Juliana. She's been winning medals sa fencing, ano? Siguro ano pong advice po ninyo sa mga magulang katulad namin na hangad rin namin maging interesado sa sports? Para sa iba, seryoso sila. It could mean their future. Pero para sa iba, parang, it's also very good for their general well-being. So, how do we get our kids interested in sports, Congressman? Una talaga, tignan natin kung ano yung gusto gawin ng bata. May mga bata na ayaw maglaro. So yun, mahirap talaga yun. Pero pag nakita mo na yung anak mo medyo interesado maglaro, interesado tumakbo sa labas, magbisikleta, observe mo lang, pabayaan mo na siya. Kung saan nag-enjoy, kunyari nakita mo na nag-enjoy sa patakbo-takbo, then most likely baka gusto niya maglaro ng track and field or gusto niya maglaro o sumisipa ng bola kung kahit saan. Para baka nahiligan niya mag-football. So nakikita mo yung mga sangkagan sa mga bata. So that itself will tell you na itong bata na to maganda yung hand-eye coordination niya or mahilig siya maglaro ng bola. And then slowly doon mo siya dalhin sa sport na
nalalapit dun sa interest niya. Kung mahilig siya sumakay ng bisikleta, dali mo siya dun bigyan mo siya ng or maghiram ka ng bisikleta until matuto siya sumakay ng bike. Baka mahilig siya mag-road race or baka matuto siya mag-mountain bike or matuto siya mag-BMX. So, it is really the parents na kailangan nakikita yung signs, yung signals na binibigay ng bata sa magulang. No? And then, this opportunity, kung sakaling masasama sila sa mga sports activities, malaking bagay talaga yung suporta ng magulang na nandun sila, tinutulungan nila yung anak nila, binibigyan nila ng nutrition yung anak nila, ina-encourage nila yung anak nila na maglaro. And then, kapag nasa team na yung bata, encourage na nila, play well with your teammates and fight hard. So, ganun yung mga senyales na kailangan nang gagaling sa atin. And then, eventually, pag nakita natin na nag-enjoy yung mga anak natin, kahit pabayaan mo sila na mag-isa talagang maglalaro. Okay, maraming salamat. Atin pong nakapanayam ang Vice Chair ng House Committee on Youth and Sports Development at Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Maraming salamat po.